So hello guys, welcome back for another video. In this video, mag-a-update lang po ako about GGives by GCash. So nakatanggap na ba ang lahat ng mass notification ni GGives by GCash? So kumusta na ang GGives nyo? Na-check nyo na ba kung nag-increase kayo sa GGives ngayon lang? Kumusta na ang G-score nyo? Umaakma ba siya ngayon sa GGives offer sa atin or sa G-loan offer natin or sa GCash loan products? So lahat ng yan, isi-share ko sa inyo in this video based on my experience. Just in lang, ngayon lang as in talaga mainit-init pa. Buti na lang nakakapag-video ako ngayon. Schedule ko talaga ngayon ito video. Eksakto lang din, pumasok itong notification ni GGives through text messages ni GCash. So para lang may idea kayo, ang first offer sa akin ni GGives is 25,000 pesos. Then lahat po ng loan availment na in-offer nila sa akin, which is 3 loan availment, is na-avail ko po yon during the 25,000 pesos. Well, syempre tumataas yung G-score natin. Kahit may loan kasi tayo, may na-avail tayong loan sa GGives, is kapag tumataas yung G-score natin, is tumataas din yung loan offer ni GGives sa atin. Then, nung nag-increase ako ng G-score, is nag-increase syempre din yung aking GGives offer, which is from 25,000, naging 30,000 pesos siya. Naging 30,000 pesos yung offer nila sa akin. So, akala ko, need tapusin yung payment sa niloan ko nga yun bago ako ma-offeran or mataasan ulit ng mas higher talaga. But then again, hindi pala ganon. So, just in lang talaga, mainit-init pa yung notification sa akin ni GGives, which is, yan, lagay dyan, dahil daw maaga ako nagbabayad at hindi ako na-late sa aking payment, thank God, is i-increasean daw nila ako sa GGives up to 50,000 pesos. From 25,000, naging 30,000, naging 50,000 pesos na ngayon. So, this increase is for promotion lang, which expires on December 15, 2023. Anyways, ito nga pala ang G-score ko ngayon. So, nung na-receive ko yung text messages from GCash, syempre, dali-dali akong punta sa akin GCash app. Tiningnan ko kaagad kung meron ba o legit ba, na-increasean ba talaga ako. So, pagtingin ko, andyan nga siya. Oh my G, 50,000 pesos! O di ba napakalaking halaga nun? Alam mo yun, ang laki na ng magagawa niyan. What if kung ika-cash mo siya? O di ba, what if kung ipapambili mo siya ng gamit sa bahay, appliances, gadgets, or mga kakailanganin mo talaga? O, ang laking bagay nun ha. Balikan ko lang yung text nila sa akin ha, para makikita nyo talaga kung ano yung ibig sabihin dito ni GGives notification sa akin sa increase na to. Again, this is just a promotion na pwede ko daw siyang gamitin until December 15. Aking palagay po dito is this one is a temporary increase lang. Kasi meron silang promo runs, promo periods na until that date mo lang siyang pwedeng gamitin. Nakakatuwa lang kasi kahit temporary increase to, at least may opportunity ka na to grab this. Akala ko kasi sa Shopee lang to ganitong promotion. Kasi na-share ko na rin sa inyo before na nagkaroon ako ng temporary increase sa aking Pay Later na ang lala din ng in-increase ko doon. Then, naulit na naman dito kay GCash naman. So, akalain mo yon, may promotion si GCash na ganito, which is malaking bagay din sa atin. So, good news to ha. Good news to kasi, syempre, alam niyo naman kapag holiday season is madami rin tayong ginagastos or marami tayong fund na kailangan. But, bad news to, of course, kasi utang pa din to. So, kapag i-grab natin to within that period, of course, madadagdagan na naman siya or maa-add na naman siya sa mga kautangan natin. So, basically, ganun yung mangyayari. So, bad news yon kasi magbabayad na naman tayo. So, by the way, iba-iba po tayo ng offer dito. Kaya ako nasabi kung naka-receive ba kayo ng GGives offer ni GCash. Kasi yung husband ko, naka-receive din siya sabay sa akin. But, hindi kami magkaparehas ng offer. Ako na-pair ako ng 50,000 pesos na increase. Siya naman is, ang text message sa kanya is like that. So, hindi kami magkaparehas. So, yan yung text message ni GCash sa kanya, which is bayaran niya yung isang active loan niya para may chance siya na ma-increasean after 30,000 pesos.
pesos. Sa husband ko po kasi ang first offer niya is 18,000. Then bumaba siya ng 9,000 kasi bumababa din yung G-score niya. Then babalik na naman sa 18,000. Parang naglalaro lang sa ganun. Depende kasi talaga yun sa G-score. And yun nga, nag-text si GCash sa kanya. Once na mabayaran niya yung isang active loan sa G-Gives is a possibility, malaki ang possibility na ma-increasean siya ng 30,000 pesos. At ito pa, ma-instruction pa talaga si GCash sa kanya na kailangan magbayad siya until November 19 only sa isang active G-Gives loan niya. So, kapag nakapagbayad siya before November 19 is bigyan siya ng increase offer by November 22. So, nakalagay po dyan na by November 22, possible na meron siyang increase na 30,000 pesos na G-Gives offers sa kanya. Mga laking bagay din. And currently, dahil mababa yung G-score ng husband ko is ang G-Gives niya is bumaba ng 9,000 pesos. Though meron pa siyang, hindi niya na-avail yung 3 out of 3 loan availment eh. Dalawa lang yung na-avail niya. Kaya nagtataka din ako, bakit meron pa siyang isang loan availment na hindi pa na-avail. Pero, ang instruction sa kanya ni GCash is bayaran pa yung isang active loan niya para ma-increasean siya ng after 30,000 pesos. Of course, good news sa kanya yon kasi lalaki yung increase sa kanya or lalaki yung offer sa kanya, and kapag may paggagamitan na siya, at least may mahuhugot siya through that G-Gives opportunity na makapag-loan nga ng ganong halaga. But, bad news yun, of course, parang minamadali siya. So, today is November 13. Then, binibigyan na lang siya ng ilang araw until November 19, diba? Dapat mabayaran niya isang active loan kasi by November 22, bibigyan siya ng offer. Yun, minabadali naman siyang bayaran yun. Pag nagka-offer siya, of course, utang na naman, utang pa din. So, advantage lang talaga to kasi may opportunity tayo na kapag-loan, of course, dito. So, kayo ba na-offeran ba kayo? So, paki-comment below naman kung na-offeran kayo and ano yung offer sa inyo kasi para alam natin kung magkakaiba o magkakapares ba tayo ng offer. Then, guys, i-update ko naman kayo if ever nag-expire yung offer nila na to, then hindi ko siya nagamit. What would be the possibility na mangyayari kung ano yung pwedeng mangyari? Magre-retain ba yung offer nila sa akin? So, tingnan natin kasi December 15 pa naman yung last expiration nila dito sa offer. Promo period nila sa promo na in-offer nila sa akin. So, let's say, alam nyo, si G-Gives at si G-Loan ngayon, currently lang ha, todo promote talaga sila sa kanilang pa-loan kasi 11-11, diba? Then 12-12. That holiday season talaga, we spend a lot. Talagang grabe din talaga sila makabudol and tinataon talaga nila na ganito, 11-11 to 12-12 to Christmas Day, to holiday season, to long vacation. Alam mo yung gano'n na puro gastos lang din naman. Again, I don't recommend to spend unnecessary things. Gamitin natin to ng tama or tayong magwaldas, guys. I always suggest not to spend wisely. Please lang, babala ko lang doon sa mga gustong i-cash or i-convert to cash si G-Gives, which is na-share ko na rin sa inyo. That is through GCash Pera Outlet. And meron tayong mga trader dyan. Please lang, beware. Kaya huwag kayong lusob ng lusob ha. Alam ko gusto nyo ng cash. Mas gusto nyo talaga yung cash kaysa ipangbayad siya as payment methods sa merchant stores na partner nila. Please lang, huwag po kayong magpauto kasi baka ma-scam kayo and mahirap na. Kasi ang dami pong scammer ngayon. Remember, there months ngayon. And balita ko kasi, ang dami daw na scam, ang dami daw na loko sa mga traders na mga legit kuno. Better kung kilala nyo talaga yung mapapag-convertan nyo. And sana aware din kayo sa mga charges ha. Ang lalaki daw ng charges nila eh, like 20% yung kinukuha nila. So ang sayang po yun. Sayang na sayang po yun. So kung ako talaga sa inyo, I encourage you, push ko talaga kayo na gamitin nyo na lang. Kung gusto nyo ng pagkain, ayan, madami tayong choices dyan. Marami sa mga groceries, pwede appliances, gadgets, or sa mga hotel accommodation, or sa mga tours, pwede siyang gamitin. Daming categories po ni G-Gives na pwede nyo siyang gamitin as payment method. Ganun na lang. Kasi at least kahit papano, yung interest ni G-Gives, dun nyo lang babayaran sa mismong app. Wala nang manghingi sa inyong interest outside the app. Kasi kapag nagpapatrade kasi kayo ng G-Gives nyo, i-convert nyo to cash, iba po yung interest sa app ha, iba rin yung interest na kinukuha ng nagpapatrade sa inyo. So, ganun po ang kalakaran ng mga nagtitrade ha, nagpapakonvert to cash. Kaya mas mataas po ang kinukuha nila. Pero kung okay lang sa inyo yun, bahala kayo, hindi ko naman kayo pinipigilan. Pero pinapaalalahanan ko kayo sa posibleng mangyari kasi baka mas mabigatan kayo sa payment. So, yun lamang guys. I hope may natutunan kayo sa video and I hope nakatulong tong video sa inyo. Kaya gusto niyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. And click ang bell button para updated kayo sa bago ko pa pong mga videos like this. Thank you for watching this video. Bye!